government-mandated senior citizen discount at ang kanilang mga hakbang laban sa mga peking senior citizens ID. Ating alamin kasama si Attorney Franklin Quijano, ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Attorney Quijano, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Ninya. Magandang tanghali sa lahat ng tagapanood sa Laging Handa ang Bagong Pilipinas. Na-miss po namin kayo dito sa studio. Pero unahin lang po natin ito, no? Linawin lang natin yung mga limitasyon sa paggamit ng ating mga senior citizen ID. Alam niyo po, ang concern talaga dito ng ating mga senior citizens, malaking bagay po kasi itong 20% discount. At pwede niyo po bang ibigay sa amin yung scope nitong 20% discount na ito, particular po sa mga restaurants at cafes? Yeah. Well, ang una sa ID, Ninya, ini-issue ito ng local government. But supposedly, under the Republic Act 9994, ang magpiprintan nito ay ang DSWD. So ngayon, mukhang yung mga local governments na lang talaga ang nag-i-issue. And dahil nag-improve yung features ng ID, ang ibang local governments hindi na papel, kundi plastic na. So these definitely are some improvements, but we would like to have it improve some more. Kaya pinag-aralan natin paano ma-improve ang ID para hindi na po mahirap doon sa mga recognition ng 20% discount at 20% plus 12. So yun pong mga discounts ay nakasaad po sa Republic Act 9994. Ito yung expanded senior citizens law. Ang 20% plus 12 para sa restaurants and cafe, and 20% plus 12 sa ilang mga gamot, at kung walang 12 sa ilang gamot, 20% sa gamot. Pati nga over the counter at mga vitamina ay nakasaad base sa FDA na memo ay may 20% discount pa rin. Marami pong mga discount na binibigay, hindi lang sahe, di ba, pati nga sa taxi, sa Grab, at dapat sa mga pampasaherong jeep. So all these things are actually there sa Republic Act 9994. At kung ang ating senior citizen at mga asosasyon ng mga seniors ay gusto pang malaman ano pa ang iba, we are actually open to be invited. Ngunit pwede rin nilang basahin yung Republic Act 9994. Okay, sa ngayon may ongoing investigations po kayo tungkol raw sa mga establishments na paglabag sa pagpapatupad ng diskwento para sa mga senior citizens. Meron po ba kayong update tungkol dito, sir? Well, ang Office of First Instance, kung may mga senior citizens na may reklamo, ang unang dapat sumbungan ay ang OSCA. Ngunit ini-encourage natin yung mga senior citizens na habang nagsusumbong sila sa OSCA, pwede rin nilang ipaalam sa amin para mabigyan natin ng pansin. Tulad nung sa isang cafe na pinalam sa atin bago lang, nagpa-imbestiga tayo dahil sinabing hindi ka makapagpili ng maraming items kundi isa lang bawat item. So I think it is a violation. But then again, bago pa man kami gumawa ng sulat or findings, nag-apologize na yung cafe na yon. So I think there are lots of restoration that are to be made habang nag-sorry yung cafe na yon. Sana po yung mga nagreklamo ay lumabas, ipakita para kung may mga agravyo man kayo, madala natin doon sa cafe na yon. Marami pong pwedeng gawin at within the life, kasi bago pa nga ang National Commission of Senior Citizens, within the life of the Commission, nagkaroon tayo ng more than 5,000 complaints, yung mga hinaing nila, yung mga dapat aksyonan, and we are happy na tayo ay even as the immediate complaint office should be OSCA, tayo rin ay tinatawagan para makatulong.
Alright, puntahan naman po natin itong isa pang balita tungkol po sa DSWD, no? Yung pagtataas, yung increase from 500 to 1,000 pesos. May tanong po si Ivan Mayrina ng GMA News. Ang sabi po niya, nilinaw nga ng DSWD na dapat indigent ang makatatanggap ng pension increase from 500 to 1,000 pesos. Ang kanyang tanong pa, how do we determine indigency? Who decides who is qualified? And can a senior citizen apply if or if not qualified, pwede ho ba niyang iapila ang desisyon? Yeah. Base po sa Republic Act 9994, ang indigent ay yung mahina, sakitin, may kapansanan at walang-wala dahil walang monthly support, walang nakukuhang suporta sa retirement man, whether SSS, GSIS, or private retirement, o sa PIVAW or police. Kung wala po kayong retirement at wala kayong regular na suporta, you are entitled to being called an indigent senior citizen, and therefore, pwede pong makakatanggap na dahil sa isang bagong batas naman, 11916, ay from 500 nagiging 1,000 na simula ng January. Ngunit sa ngayon, ang namamahagi nito ay ang DSWD pa lang. Dahil sabi ng batas, ito-turn over ito ng DSWD within 3 years. At sumulat na tayo December last year na tayo ay ready na sa lahat na regional offices at pwede nang maging bahagi sa distribution process. Ngunit inaantay natin ang DSWD na makipag-usap para magkaroon ng actual turnover. Now, the next step is about ano kung may reklamo, anong gagawin kung may reklamo doon sa may pangalan na nasa listahan na hindi karapat-dapat. Doon po sa Republic Act 11916, sa IRR niya, mayroon po tayong grievance system at ang isang nilagay natin doon ay yung mga tumatanggap ay dapat malaman ng buong barangay at buong munisipyo kung sino ang tumatanggap. Kasi baka may nakapasok na hindi karapat-dapat at kung may reklamo, dapat ipaalam hindi lamang sa OSCA, hindi lamang sa mayor, hindi lamang sa DSWD, kundi baka pwede niyong isali ang NCSA kasi habang ang membership sa ngayon ay nasa DSWD pa, we would like to call the attention of DSWD kung sakali mang may hindi karapat-dapat. Meron din nagre-reklamo na dapat sila kasali, gusto nilang sumali, ngunit hindi sila nasali. Please call our attention together with all the agencies na nasabi ko para mabigyang pansin ang reklamo ng isang indigent senior citizen. Ulitin ko lang kasi maraming fake news na umiikot. Hindi po lahat na senior citizens ay makakatanggap ng 1,000. Yun pong indigent lamang, yung walang-wala, yung frail, sickly, with disability, and with no visible means of support. Yes, mga ilan po yan, attorney? Well, base sa sinabi ng DSWD, it's 4,080,000. Okay. 4,080,000. Yan po Okay. yung Out nominal of- ni DSWD and Out- waiting for the turnover din ng mga Opo. pangalan. Out of ilan po? Out of about 12 million senior citizens. Okay. So malinaw po yan, hindi po lahat ng senior citizens are entitled, no? Doon sa 1,000, dapat indigent po kayo. So meron po tayong tanong mula kay Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Ano po ba ang policy sa paggamit ng senior at PWD card? Halimbawa, sa isang restaurant ay kumain ang 3 tao at 2 doon ay may senior at isa naman ay PWD. Pwede po ba ang individual ang pag-honor sa kanilang card o isang card ang ma-honor for the group to avail the 20% discount? Alam mo, Ninya,
ang card is personal and individual. Kung may isang grupong pumasok at bawat isa may card, bawat isa is entitled to 20% plus 12 discount. Kung isang restaurant yan. At ang produkto ay batable, it's 20 plus 12. Ngunit, I would just like to expand some more the question of Alvin at sasabihin natin kung 5 sila, 3 ang may card, 2 ang senior, 1 ang PWD, but 2 ay walang card, ang entitled lamang sa discount na 20% plus 12 is ang senior citizen lamang at PWD. And therefore, yung 2 walang card ay wala pong entitlement doon sa discount. Yes. Sa ibang usapin naman po, bago ang inyong mensahe, ano po yung mga hakbang naman ng Senior Citizens Commission sa mga kumakalat na pekeng Senior Citizen ID? Well, hindi gaanong obvious yung mga issues ng Senior Citizen ID. Dahil ang nag-i-issue niyan ang local government unit. Pero kung mayroon mang ganong reklamo, sana ipaabot ninyo sa atin dahil even as it is the concern of the local government, dapat imbestigahan at dapat managot yung nag-issue ng Senior Citizen ID dahil hindi yan lalabas kung walang nag-issue. At syempre, yung gumamit po ng Senior Citizen ID na peke will have a criminal liability. Kaya, naku po, dapat po hindi yan gagamitin ng mga hindi senior citizens. Alright, maikling mensahe na lang po sa mga senior citizens po natin na nakatutok sa ngayon. Alam mo, Ninya, nagsalita ka kasi patungkol doon sa production. Kagagaling ko lang sa City of Manila at ipapakita ko lang sa inyo ito. It's a product of the senior citizens of Manila. Una, nag-produce sila ng beads. Tapos, nag-produce sila ng marinig nila na dapat i-improve at narinig nila na, nga pala, may lumulutang sa Pasig River na water lily. Ngayon, may water lily bags na sila, pati nga yung ginagamit para sa water lily na rin, para sa mga bisita. So, we hope that we will be able to encourage the senior citizens. Hindi lang po benepisyo at tinatanggap ang dapat bigyan natin ng pansin. Ang mga senior citizens ay magagaling. Yung galing natin, ipalago pa natin at dalhin natin sa lahat ng ating mga dapat tumanggap the next generation para makakatulong si senior citizen at truly sabihin nating pillar sila in nation building. Maraming salamat po, Ninya, for the time and Happy New Year. Happy New Year, sir. It's nice to hear na marami po tayong mga active and productive senior citizens. Thank you so much, Attorney Franklin Quijano, ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens.